Mini camper van para sa mga outdoor activities natin. Alitap-tap base camp para sa maramdaman natin ang buhay probinsya. Ang kapayapaan kasi ay hinahanap yan. Ginagawan mo rin talaga ng paraan. Yan, sa poso lang kami kumukuha ng mga panghugas ng mga pinggan namin. Napakahalaga na balanse ang lahat. Yun nakukuha mo yung kapayapaan sa loob at labas ng iyong tahanan. Kaya samahan niyo ulit kami sa isang kwento na naman ng totoong buhay. Buhay Alitap-tap Base Camp. Buhay camping. Ito ay tent. Wow, tent. Buti na lang at may mga first timers na concern sa atin kahit nasa daan. Buti na lang sinabi sa atin to ng isang first timer. Wala tayong kamalay-malay, hindi na pala umiilaw yung ano natin. Yung isang brake light sa likod, sa kanan yata, hindi umiilaw eh. Pabili lang tayo dito. No, pakabit na kaya natin? Pakabit mo na. Tanong lang natin. Or kahit ako naman, pwede ko rin. Tanong natin. Wait. Buti na lang at nagkataon din na malapit tayo sa isang auto supply. Kaya bumili na lang kami agad ng bumbilya pang replace sa napunding ilaw. Ako na lang magkabit sa base camp. 50 pesos lang. Hindi. Makita. Kaya mo ikabit? Mabilis lang yan. Sinuscrew lang. Okay. Mas maganda rin kahit paano meron akong nabubuting-ting kay Watang. Sarani ko pa naman. Seabird. Kaya pagkabalik namin ng Alitap-tap Base Camp, kinabi ko na rin agad. Mahal, check natin kung ano yung kanan ba o kaliwa. Basta sinabi lang kasi sa atin na bulag daw yung brake light. Check mo nga kung ano yung umilaw. Sige. Itong ano, left? Left lang. Walang ilaw. Okay. Mabilis lang naman to. Mabilis lang to masira. Uy. Bakit iba? At dahil nga surplus itong minivan natin, yung mga screw, iba-iba. Naniniwala ka ba magagawa ko to? Oo naman, sarani ko eh. Mabilis talaga ako makasira ng mga gamit. Sa 5 years natin, mahal. Alam ko na yun. Alam mo na. Nasa Bulacan kasi yung mga ibang gamit ko. Mabilis sana to kung hindi ganito. Tiyagaan mo na. Alam mo kung ano mas mabilis dito? Ano? Mas mabilis ko itong masisira kaysa mabilis kong magagawa. Maliit pa lang kasi ako, yung mga maayos kong laruan, binabaklas-baklas ko talaga lahat yan. At hindi ko na maibalik sa dati. Umiilaw. Ito yun Tinan mo, may ano. Tanggalin mo. Ano yan? Ginahayan pa ng ano. Wala, saan yung bumbilya? Ayun. Sarani ko. Gagawa, hindi alam kung nasan yung mobil. Yun. Yun. Pareho ba sila? Parehas. Ikot mo lang. Check mo muna kung umiilaw, ha? Oo. Yun, umilaw. Umiilaw? Oo. Sabi ko sa'yo trying to dito itong lagan Pag nakikabit ko to, pumunta na ako ng Davao. Mag-a-apply na ako kay Dodong. Yan lang? Mag-a-apply ka na agad? Oo, taga-kabit lang ng ilaw niya. Paano ibalik? Aba, iba ko. Okay. Yun. Hard! By Dodong Lagan, Surplus TV. Ay, mali. Yun. At kahit na aminado akong si Rani ko, nagawa ko naman siya na maayos. All goods. Hard na ni Dodong. At dahil napakainit na naman ng panahon, stay at home muna tayo. Ang tanong, aandar pa kaya to? Ilang buwan tong hindi nagamit Oops! Isa pa.
Yun. Tibay mo. Motor, ang pangunahing transportasyon ng mga lokal sa probinsya. Isipin nyo yun, siguro mga kulang-kulang 2 buwan na hindi ito umaandar, na nasa garahe lang, ngayon umaandar pa rin. Lalabas lang muna tayo, motorin ko na lang. Medyo matagal na rin ang panahon na hindi ako nakakapag-motor-motor. Ngayong araw kasi ay nag-iisip pa kami dalawa ni Prisha kung saan kami pabiyahe para mag-overnight. Siyempre magka-camping pa rin sana tayo kasi ganyan na naman ang buhay natin dito sa Alitaptap Base Camp sa Solano is more on provincial life ba. Pero hindi ibig sabihin na ganito yung buhay natin sa Solano ay parang nagpa-banjing na tayo sa buhay. Hindi. Meron tayong pinagkakabala na hindi nyo na nakikita. Lalabas na muna ako, bibili lang ako ng lulutuin namin tanghalian. Kasi hindi pa talaga tayo sure kung saan tayo pupunta. Bahala na. Sa pamamalengke, meron kaming 2 options dito. It's either na pumunta kami sa pamilihang bayan ng Solano o dito lang sa labas sa mga talipapa. Dahil nga yung panahon natin dito ay napakainit. Aminado talaga din ako na mahirap talaga mga first timers maghanap ng mga spots dito ngayon. Kasi nga yung klima ba natin hindi talaga siya kakamping-camping. May baboy kayo? Pabili po ng baboy na halagang 200 lang. Pechay. Meron po ba kayo? Maniwala man kayo sa hindi. Ang budget namin sa isang araw para sa pagkain, less than 200. 235. O sige po, papamahal lang kami konti kapag kami ay nagbababoy. Ito po ate 235. Salamat po. Pero kadalasan, isda at gulay talaga kami. Ano po bang tawag dito po tayo? Galunggong po ba yan? Oo, yung japa. Japa? Oo, japa. Okay. Yung tinatawag na China galunggong? Oh, pero pag yung social, mga social, makarel. Makarel. Yan ang tinatawag nilang makarel sa mga social. Okay. So, makarel pala yan. May nag-comment na first timer, makarel daw yun Makarel nga. May pechay ka? Ayan, pechay nga. Magkano po tayo yung pechay mo? 21 tali. Ano po? 2. Parang mali yung tanong ko. Magkano po lahat? 52. Salamat po. Moto vlogger, let's go! Shout out sa mga kaibigan kong nag-Philippine loop ngayon. Kung ako tatanungin nyo kung kaya ko ba mag-Philippine loop nakamotor, kaya pa rin. Magka-camping pa rin naman tayo ng nakamotor. Kasi sayang naman yung mga motor kung hindi ko gagamitin. Naka-imbak lang, hindi pala imbak, naka-grahe lang lahat sa parking ba. Gagamitin natin yan. Welcome back to Alitaptap Base Camp. Ito yung kagandahan dito sa motor na to Actually yung Avenis at saka yung Bergman, yung malawak yung yung footrest dito. Yung tinatawag nila na gulay board. Malaking tulong niyan. Tapos may mga sabit-sabitan pa dito. 'Di ba? Talagang siya motor siya na yung maliban sa pambiyahe, pwede rin siyang pang araw-araw ba. Motor na kaagapay mo sa buhay, ganoon. Mahal. Meron. Your request, baboy. At yung pechay. Salamat. Anong plano natin? Aalis ba tayo? Napakainit talaga. So, sobrang init. Dito na lang tayo nila JM camping. Saan? Dito. Magte-tent tayo dyan. Ay, oo nga Ayan. Ay, dito. Oo nga Ba't ko ba naisip yun? Ay, oo nga Ay, pag may mga bisita pala tayo, mahal, pwede rin pala mag-pitch ng tent dito. At malamig naman sa gabi. Sabi lang sila pwede matulog. Kaya nga. Sige, wag na lang muna tayong umalis. Magbahay-bahayan na lang tayo dito sa bahay-bahayan natin. Tapos invite natin sila JM na sabay-sabay tayo mag-dinner dito. Dito rin sila matulog. O kung gusto nila, pwede rin sila matulog dito. Oo nga Yung idea na yung Alitaptap Base Camp, maliban sa bahay natin siya, at welcome din naman ng mga first timers dito soon.
may area ba na pwede sila mag-pitch ng tent? Parang ano lang din siya, parang hindi lang siya base camp. Parang campsite din siya na medyo pribadong campsite, pero magagawa nila yung camping na gusto nila. Ito, tingnan nyo dito ha. Mahal, Burmans. Burma, ano? Sa Burmans. Oh, Malamig na. malamig nga. Yan, papalinis lang natin. Pwede sila dyan. Ito may bakanting lote pa dito kasi. Bakanting space. Ayun dito. Pwede nating ipalinis to. Tapos pag-pitch dito ng tent. Dapat pala, mahal nung pinasagad na lang natin to. Ito ba, i-extend ba to? Papasimentuhan ba natin pa ganun? Hindi muna. Hindi. Pa-L tayo, mahal. L ba yung lupa? Oo, ito. Doon sa CR natin, pa ganun. Tapos diretso. Okay, medyo alanganin nga. Dito kasi, yan kasi yan eh. Mula kasi dun yan. Tabi-tabi po. Ito kasi, itong kawayan na yan, hindi pa namin mapatanggal-tanggal yan kasi mag-aano kasi, di ba? Magtatag-ulan. Malakas na naman ang hangin. Nung bagyong Pipito, maraming natatakot dito sa kawayan na yan, pero wala namang something dyan. Kung meron yan, nararamdaman namin. Pero wala. Pinag-stay muna namin siya dyan. Hindi namin pinatanggal kasi ang laking tulong yan nung bagyo. Yan ang sumapo nung malakas na hangin dito. Pero in time talaga kasi, ipapatag natin yan. Dito aayusin din yan. Ito yung lupa natin eh. Yan, hanggang dito. Tapos patag yan. May mga plano rin kaming ilalagay dito na itatayo para sa mga gustong mag-overnight dito. Chink! Chink! 3. Kahit maliit lang. Why not, no? Sige, magluto muna tayo. Ang gusto rin kasi namin dito sa Alitaptap Base Camp, yung mga bibisita dito, maramdaman ba yung buhay talaga ng probinsya. Yan, sa poso lang kami kumukuha ng mga panghugas ng mga pinggan namin. Mga panghugas-hugas lang naman. Pero pagluto namin, puro mineral water ang gamit namin. Kahit kasi kami, ayaw namin kasi mawala yung pakiramdam ng namumuhay ka ba sa probinsya dito sa Alitaptap Base Camp. Kaya kapag nasimula na to, waiting lang tayo sa gagawa kung kailan siya magiging bakante. Magkakaroon siya ng mahabang mga panahon para masimula na yung base camp natin. Kahit na dumating dun sa point na maayos na siya, hindi mawawala yung experience na dapat namumuhay ka sa probinsya. So kaya may mga poso-poso dito. Options, pero syempre magiging komportable kayo. Pero yung experience na namumuhay sa probinsya, hindi yung mawawala dito sa Alitaptap Base Camp. Yung mga igib-igib, balde-balde, magluto kayo gamit yung kahoy, mga ganyan. Kasi kung tayo ay taga-syudad at pupunta rin tayo sa probinsya, siguro majority ng mga first timers gusto yung ganung feel na pupunta ng Alitaptap Base Camp para maranasan nyo kung ano yung lifestyle namin dito. As in, sobrang simple ng lifestyle namin dito. Pagdating sa pagkain, mababaw lang. Mababa ang aming cost of living dito sa Nueva Vizcaya. May mga nakasabit na tuyo dyan. May brown rice. Kung ano yung mga gamit na ginagamit dito namin sa Alitaptap Base Camp, in time, yun din ang gagamitin nila, mahal na? Oo, syempre. Isa lang. Walang nakahiwalay na gamit na, kunwari, para sa mga bisita ng mga first timers. Dapat ito yung gagamitin nila. Iwala yung sa atin. Hindi. Kung anong meron dito, yun ang gagamitin ninyo. Para mas at home na nyo. Ma-feel na ninyo talaga kung ano yung klase ng pamumuhay ni Boy P tsaka ni Prisha dito sa Alitaptap Base Camp dito sa Solano, Nueva Vizcaya. Pantay-pantay tayo dito. Basta uunahin ko na agad sa inyo na ang pamumuhay dito sa Alitaptap Base Camp, in time kapag napunta kayo dito, dapat maramdaman ninyo yung buhay probinsya. Kasi mostly kasi ng mga gusto na magpabook ngayon at hindi pa nga, ang dami na, di ba? Hindi natin alam kung paano, kaso nga lang kasi gusto mo namin pasimulan, hindi pa available yung gumagawa kasi nga marami siyang project. So antay-antay lang kayo kasi parang ang sabi sa akin in less than 2 weeks mahal, no? Magagawa na, 'di ba? So antay-antay lang kayo. Pero kung gusto niyo naman talagang dumaan dito at mamasyal, makapagkwentuhan sa amin, pagtitimpla namin kayo ng kape, kung nagkakape kayo, kwentuhan, ganyan, stay. Why not? Welcome naman kayo. Kahit sino first timers, welcome dito. At syempre, ang reyna ng kusina, nagsimulan na magluto. Gusto kasi namin na kapag nandito kayo,
kung ano yung mga ginagawa namin ni Boy, PM experience niya din. Di ba? Nakikita lang nila yung ganun ginagawa natin, ikot natin dito eh. Dito kayo mismo magluluto. Dito sa kusina na yan. Pero may dirty kitchen na mangyayari. Oo, may papagawa tayong dirty kitchen dyan. Sa tuwing nagluluto ng adobo si Prisha, meron ako palaging request sa kanya. Try natin, baka mapagbigyan. Pwede bang yung medyo tuyo na adobo? Tuyo? Oo, yung medyo makintab-kintab ganyan. Hindi pwede. Oo, kasi walang uulamin yung mga dogs natin. Gusto nila yung sabaw ng Adobo. Ayaw nga pala. Sige. Huwag ka na lang magsabaw. Same lang yun. Okay nga. Ganyan kasi kami dito. Yung adobo na yan, hindi lang para sa aming dalawa yan, mga first timers. Siyempre. Kasama mga alaga namin dyan. Kaya nga sabi namin, kung ano ang pagkain namin ditong dalawa, yun din ang pagkain ng mga alaga namin. Hindi yan kumakain ng mga tira-tira, yung mga mumu-mumu o pinis-pis, yung ganyan, mga tira-tira. Big no-no sa kanila, maaarte. Ay, at saka maaarte nga pala yung mga yan. Pero may mga dog food naman talaga yan sila. Minsan pag nagsasawa sila. Mahilig naman ako sa dogs pero hindi naman tulad talaga ni Prisha na talagang dog lover talaga siya 100%. Kaya may mga treats yan sila dito. Maliban sa pagkain tao, yun ang kinakain nila. May mga dog food pa sila. Mahal, may magbibigay na sa atin ng dog. Sino? Si Lovely. Nanganak yung dog nila dun sa Bagabang. Askal? May half. Ha? Half. O sige, kahit ano. At askal or ano. Madadagdagan na yung bantay natin dito. Sarap naman ang tanghalian natin. Hanggang gabi na yan. Kasi yan sa way namin, para makatipid kami dito. Kung anong ulam sa tanghalian, yun din ang ulam sa hapunan. Minsan nagdadagdag lang ko, tuyo, ganonan. Yung mga kaning lamig namin kagabi, yun din yung kakainin namin. Simpleng buhay, simpleng pangangailangan. Gumagastos lang kami sa mga bagay na kailangan talaga. Kahit na mayroon tayong bubong dito may silong ba dito sa ilalim, yung dala ng hangin, Init. mainit. Pero at least malamig pa rin ano. Sa gabi, oo. Kanina pagising namin mga first timers, wala kaming ginawa habang kami nagtsatsaa dito. Wala kaming ginawa kundi naman ang kanin ko. Mamaya, maglagay ka na. Wala kaming ginawa kundi mag-search ng mga campsites dito na tapos may mga nakita rin kami ng mga picnic grove ba tawag doon o picnic area na dito kasi sa Vizcaya pag sinabing piknikan, hindi siya yung tulad ng mga piknikan natin sa kalapit syudad. Dito pag sinabing parang picnic raw ang place. Magaganda sana. Kaso karamihan walang lilim no? So matutusta talaga tayo sa init. Stayata muna tayo dito sa Alitap-Tap Base Camp. So baybayan niyo muna kung ano yung mga kaganapan namin sa buhay, kung ano yung mga trip namin gawin dito. Alam niyo ba first timers? Si Boy Pepa nagluluto ako. Dahil ko siya tinatanong, yung rate ng luto ko. Alam mo yung kahit masarap naman, sasabihin niya 9.5, ganyan. Ayaw pang itin, para wala kaming gulo. Ayun, inaaway ko tuloy siya. 9.5 kasi yung 0.5 room for ano yon. Hindi, ang gusto ko 10 agad. 10 agad? Minsan nga mas mataas pa eh. Ganun dapat i-rate mo. Minsan tamad akong lutuan niya. Room for improvement. Improvement, masarap na nga. Tulad ito, adobo. With pechay. 9.5. Alam mo bakit? 10 yan kapag merong soft drinks. Hindi naman tayo sa soft drinks eh. Hindi na nga tayo sa soft O drinks. paano magiging 10? Pwede 9.5. Basta laging 10. Oh, sige. Niloloko ko lang naman siya. Pero masarap talaga siya magluto. Ay, kwento mo nga pala sa kanila kung paano ko nabuking na magaling ka magluto. Ikaw nga, para maniwala sila. Mag-iisang taon na kami ng mga first timers. Nagluluto pa ako nun, di ba? Ikaw, Pinaglulutuan pa nagluluto, kita. oo. Hindi daw kasi siya marunong magluto. Hindi ako yung nagluluto. Pag nasa Laguna kami, si Mama. Mga kapatid niya. Pag nasa Laguna, pag nasa Bulacan kami, si Nanay. Ngayon pumunta ako ng Laguna. Ulam naman tanghalian, nilagang baboy. Sabi ko, Ma, ang sarap ng ang sarap ng luto mo. Sabi ni Mama, ng mama niya, hindi ako nagluto niyan. Sabi ko, sino nagluto nito? Ay di si Prisha.
Eh di doon ko na-booking na masarap pala siya magluto. Kaya simula nung araw na yun nung nalaman ko na magaling siya magluto, hanggang ngayon, siya na yung nagluluto. Mahal, hindi lang yun yung time na ako yung nagluto dun sa Laguna. Bawat uwi natin, ako talaga nagluluto. Talaga ba? Nakasekreto lang. Sa Singapore, nagluluto ka. Hindi. Kasi nga may tagaluto doon. Oh, dun kasi sinabi ko, hindi rin ako marunong magluto. Tagahugas ng pinggan. Ay naku, mabubuking ako na Ate Kim! Nanonood pa naman sa atin yun. Tagahugas ako ng pinggan niya. Kapag pumupunta kami sa mga bahay ng mga kaibigan namin, kahit mga malalayong mga kamag-anak, at sila ang nagluto para sa amin. Kumbaga, nag-prepare ba sila ng food para sa amin. Matik yun na si Prisha ay talagang makikaialam talaga sa kusina pagdating sa hugasin. Ay, lamera daw ako sa kusina. Makikipag-agawang ka sa hugasin. No, pag napunta kami sa inyo at nakikain kami, wala. Makikipag-agawan talaga yan sa hugasin. Yung way of pasasalamat mo sa nag-prepare nung food para sa atin, di ba? Siya nakikipag-agawan sa hugasin. Ako yung hindi ganoon, no? Oo, hindi. Yung mga nag-i-invite sa atin, more than kwentuhan. Ikaw na taga-kwento. Ako na taga-kwento. Pinakain na kami ng hapunan. Buong kusina, nililisan. Nakikasama at pasasalamat. Kasi nakikasama ka, kaya mo ginagawa yun. Kaya nga. Eh, wag kang magalit. Ano? Rap. Sa ganito kainit na panahon, hindi lang mga sarili namin ang iniingatan. Sinadyan daw, hindi daw makakapunta. At busy sa... May shoot yata sa labas? May event? May event? Oo. Tayo na lang. O tayo na lang dito. So imagine kung gaano talaga kainit dito. Magsawa kayo sa tubig. Salamat! Napakainit talaga. Oo! Maliligo kami dalawa. Oo! Bango! Kiss, mami! Kiss, mami! Kiss! Love you! Bango! Kailangan kong ma-save itong durian. Nalalanta na sila. Duriyang Davao pa naman to. Tsaka hindi rin kasi advisable na yung mga durian. I mean, kahit anong halaman, ay hindi siya okay palakihin katabi ang mga saging. Kasi nga, ang saging is mabilis siya sumipsip ng mga nutrients ng lupa tsaka sa tubig. So, kumbaga sila na pagkakaitan, yung saging ang palaging hydrated. Pansin nyo, kahit na summer, magtabas kayo ng puno ng saging, matubig. Ganun siya pagkalakas mga agaw ng sustansya. Kaya isi-save ko pa to, masasave pa to eh. Kasi gusto ko magkaroon ng durian dito. Saka masarap tong durian na to eh. Durian Davao kasi to. Kinahapunan, Ganun sunset, no? Oo. Yun nga sabi ko nga, dagat lang ang wala dito sa Vizcaya eh. Pero yung mga mountain ranges, maganda talaga. O nga pala mga first timers, kanina pa kami umalis ng Alitap-Tap Base Camp. Lumabas lang kami, nag-road trip kami, tsaka binisita namin yung mga kaibigan namin dito na may mga small businesses, yung may mga kiosk ba ng mga nagtitinda ng mga pagkain. Binisita namin, bumili lang kami ng mga pagkain nila, tapos ito ay ipapasalubong lang din namin kay Tito para meron siyang dinner. sa totoo lang, sa aming dalawa ni Prisha, ako ang pinaka-apektado sa mainit na panahon. Kung pareho kami nagrereklamo, mas mareklamo ako. Ito yung talipapa namin dito, hindi pala namin, talipapa sa amin. Ito. Dito kami namimili ng yung mga pang mabilis pang bibili ng mga gulay. Kung ayaw namin pumunta ng bayan. At dahil nga mukhang matutuloy ang camping namin sa Alitap-Tap Base Camp, ay bumili na lang muna kami ng isda. Pandagdag ulam ba? Iihawin ganun. Parang camping pa rin. Pabili po ng manok. Papapakin ko lang. Ito. Magkano yung ganyan? Ito fried chicken na to, favorite namin to. Mas masarap to sa Jollibee eh. Hindi. Joke lang. Mas masarap ang Jollibee. Pero mas masarap ang KFC. Yung adobo, tsaka yung yan. Para sa camping. Favorite mo yan ah. Parang so far lahat ng mga kailangan natin, no? Meron na rin dito. Ay po, meron pang bagong talipapa dito.
Diba? So, Nag-uusbungan eh, no? Oo, nag-uusbungan. Hanggang labas ng base camp yan, may talipapa na yan sa mga susunod na panahon. Totoong buhay na yung binablog namin ngayon. Kapag hindi tayo bumabiyahe, buhay natin ang binablog eh. Oo. Yung buhay natin na napapanood nila, kaya talagang updated kayo. Ito yung mga nangyayari sa buhay namin dito kapag wala tayong biyahe at camping. So, huwag kayong mag-alala sa biyahe na yun. Magugulat na lang kayo. Gulat na lang talaga kayo. Ay, Shih Tzu. Eh, sinasabi ko sa'yo kulay, oh. Ayun, ayun, oh. Ay, cute. Tito? Di ba may meron akong pasalubong sa'yo? Tito mo yan eh, di ba? Siyempre. Nandito ko na rin. Pasalubong na. Siya ba ang pamangkin? Ikaw ba pamangkin? Proud ka sa akin din eh. Dito ano nga tawag mo sa akin? Pamangkin. Pamangkin. Pa? Nephew? Nephew. Minsan nga tawag sa akin idol eh. Idol. Kung sakali man na umulan mamaya mahal, all goods lang naman. Kasi parang dumidilim yung kalangitan. Sakto na yung mga gamit ko pang camping sa Bulacan, eh pinagdadala ko na lahat dito. So dito tayo mag-set up ng ating tent para lang maiba. Diba? Bahay-bahayan sa bahay-bahayan. Kaya ano pang inaantay natin? I-set up na natin ang tent habang may liwanag pa. Kailangan ko yung sapin muna. Kunin ko na sa taas. Kasi kung hindi malamig dito sa gabi, hindi natin gagawin to, mahal. Eh, nagkataon na malamig. Kung gawin natin, alis ko yung tent ko. Puro kasi katayo car camping eh. Ano mo tawag sa camping na ganito? Campingan. Pero kahit nasa parang pakanting space lang tayo dito sa base camp, eh mamaya mag-ihaw-ihaw pa rin tayo dyan. Ano ba tawag dito? Backyard camping, gano'n tawag. Sa totoo lang, mas gusto namin yung camping na ganito, yung nagpipitch ng tent. Eh kaso, meron tayong camper van. Mas mabilis kasi talaga ang galawan kapag dala natin ang camper van kaysa mag-pitch ng tent. Pero iba yung feeling, iba yung experience kapag nagka-camping ka ng naka-tent. Ito ay tent. Wow, tent. Ito ay lock. Wow, lock. Wow, lock. Yan ang tent. Wow, tent. Ayos, pwede pala eh. Oh, may daanan pa rin tayo dito. Punta dun sa likod. Yung ihawan natin, naka-ready na rin. Mag-ihaw tayo dyan mamaya ng tilapia. O, di ba? Pasilip nga ako mahal sa loob. Kumusta ang feeling dyan? Okay naman. Bukas na lang din yun, no? Oo. Sige, dyan ka sa sulok. Oo. Ha? Hindi mo naman takusa kayo, kaya dito ako. O, dito ako banda. Para katabi ako ni Tuwat. Tuwat! Eh, meron kaming dalang buluwete dito. Tapos, syempre, merong electric fan. Pero mamayang gabi yan, eh, papatayin ko yan. Madaling araw kasi sobrang lamig dito paggabi. Pag-araw, Mainit. mainit. Saan ba tayo kakain? Dito na rin? Oo. Sa tapat? Yes. Oh, sige. Magkaharap na lang tayong dalawa, no? Oo. Diyan ka sa loob ubo. Oo. Dito ako banda. Ha? Kanin. Alright. Nilipat natin yung ihawan kasi masyadong malapit sa tent. Eh, mangangamoy yung tent. Dito tayo mag-iinit nung adobo na ulam natin kaninang tanghali. Gamit ang ating kalang pangsambayan. Siguro siya ang mag-iihaw, ako itong mag-iinit. Pero tulungan ko rin naman siya. Hindi ko lubos maisip na pwede palang gawin to dito. Mas kampante tuloy yung pakaramdam. Hindi na to adobo, man. Ano? Pangal. Pangalawang init. Yung nasa bahay ka, pero yung ginagawa mo, malayo sa bahay mo. Pero pinag-isa. Di ba? Tapos siya ano? Sige. Pagkatapos kumain. Ibang ko ha. Hindi yan tikim ah.
Kakain dyan ah. Ganun ang mga chef. Oh, talaga? Ang mga chef, pag tumitikim ng pagkain, hindi konti, marami. Oh, ganun? Oo, Parang ngayon ko lang na yan ah. totoo yun. Masarap siya kanina. Mas masarap siya ngayon. Mas masarap siya ngayon nung ininit ko. Mag-thank you ah. Wow. Thank you. Mag-thank you ah. Thank you. Welcome. Pagkatapos kong gawin na mas masarap ang adobo, si Prisha ay kasalukuyan naman nag-iihaw ng tilapia. Masarap ka ba mag-ihaw? Baba, pag ako, Ako nahihirapan ako sa pagpapadingas ng apoy. doon kita talo. Oo nga. Wala akong talent sa ganyan. Pero 9.5 ka pa rin sa akin. Oo. Oo, huwag ka nang kakain, hindi na ako magluluto. Alam mo yung Nemo? Kapalabas? Oo. Yung sinabi niya na ano, fish are friends, not food. Ganun? So, huwag na natin kainin niya. Sabi nung isda, sa kapwa niya Isda. In-announce niya yun sa ano eh, sa parang may meeting. Nagit na tapos napakadaming isda. Sinisigaw ng isda doon, fish are friends, not food. Alam mo kung sino nagsasabi nun? Sino? Pating. Yung pasing mo nung kumakain. At habang si Prisha ay nag-iihaw ng tilapia, Ako naman, balik trabaho. pwede natin ilipat na tong ano no, ulam. Oo. Papak tayo ng ulam na to. Oo. Less rice na. Oo. Ano ko na itong ating may hiwagang ano? Ang pambansang kalan. Ang pambansang rice cooker. Pambansang bowl. Tilapia. Lord, maraming salamat po ulit sa mga pagkain biniyaya mo sa amin. I-bless you po ito ng mga pagbigay po ng kalakasan sa aming katawan. Maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya sa araw-araw. Let's eat. Sino kaya ang maswerteng unang first timer na makakapag-pitch ng tent dito sa Aritat Top Base Camp? Oo nga no? Di ba? Kaya. Or mag-provide tayo ng isang tent na waterproof para dito. Para kunwari, may dumaan dito. Nag-decide na gustong itry yung overnight na nagka-camping dito sa bakante na tong space. May tent na magagamit. Basta mag-provide tayo ng isang tent na para dito. Na? Sino kaya? Kakain lang kami mga first timers. Abangan! Kung ikukumpara natin yung lifestyle natin dati, ang laki ng pinagbago, no? Ano ba yun? Yung kasagsagan pa yun ng nasa motovlogging. Tapos may negosyo pa tayo. Yes. Ibang-iba sa ngayon. Pero para sa'yo, Mas gusto ko ngayon. mas gusto mo yung ngayon. Yung buhay natin, ganito. Kasi nung panahon na gano'n, dati aminado naman tayo na wala eh, talagang iba kasi ang ano eh. Iba ang naipapakita ng ang pinapakita sa social media sa totoong buhay. Correct. Totoo lang. Pero ayun nga, aminin talaga namin. Ito, pawang katotohanan talaga to kasi kami dito, kwento ng buhay namin to eh. Masagana noon. Ngayon, sakto lang. Pero mas may kapayapaan kami. At mas na-appreciate namin yung mga bagay-bagay at mas masaya ngayon. Kasi mas nagiging totoo na kami sa sarili namin. Kung anong pamumuhay namin. Kasi dati, nung kasagsagan ng motovlogging at mga so-called negosyante kami, wala kaming ginagawa kundi ipakita sa internet na masagana kami. Marami kaming benta. Pero hindi. Yun na-appreciate ko ngayon kasi mas naging totoo tayo ngayon sa sarili natin tsaka sa mga viewers natin. Nang pagdating sa takbo ng buhay natin. Na walang pagkukunwari na kung ano talaga yung buhay namin. Ngayon mas naipapakita namin sa inyo. Dati kasi puro... Dati talaga maalwan tayo, mahal. Maalwan nga.
Pero, I mean, yung maalwan, pero hindi lahat ng sinasabi pinapakita sa internet is totoo. Oo. Totoo yun, aminin na namin. Hindi lahat ng pinupost sa internet totoo. Pero both ways, ano pa rin thankful pa rin tayo. Kasi naranasan natin yung ganong klaseng buhay. Pero all in all, mas may kapayapaan tayo ngayon sa buhay. Masaya tayo. Sakto. Minsan sumusobra. Minsan kinukulang. Pero mahalaga kasi merong kapayapaan At ipoprovide mo lang lahat ng mga pangangailangan natin sa pamilya. Pero hindi tayo nahihintong mangarap. Correct. At ginagawa natin yun. Kumbaga, yung lifestyle na meron tayo ngayon is ito yung sabihin natin na mas practical na pamumuhay na ginagawa namin. Na hindi namin sinasabayan yung income, sabihin natin income na. Sige, kahit ayoko sabihin. Ewan, basta mas masayangan. Mas payapa ka ngayon kaysa noon. Pero mas paikliin natin. Hindi na kami masyadong nasistress ngayon kaya tulad ng dati. Simpleng pamumuhay, simpleng pangangailangan. Gagastos lang kapag kinakailangan. Bibili lang yung mga bagay na kailangan. Kumbaga, yung pinagkaiba ng needs at wants, ngayon binibili lang namin yung needs, hindi na yung wants tulad dati. Tama ba? At bago matulog, tsaa muna. Luto tayong bulalo. Wow. Shoutout kay Katipay. Namimiss ko na yung bulalo ni Katipay, bro. Simpleng bulalo pa yun hindi pa yung pinakatotoong bulalo. Simpleng pamumuhay, simpleng bulalo. May sariling kalandala Hardcore ang putik. Painit na kami tubig. Bago matulog, ay hindi pa pala kami matutulog. Magtsatsa lang kami. Yun yung kape namin ngayon. Tsaan na. Hindi na tayo nagkakape nung. Hindi na. Nagkakape ako yung Bonavita. Yun lang. Diyos ko naman, yung kape mo naman. Tumigil ka nga sa kape. Magkano ba ang kape na 3-in-1? 15 or 16, gano'n. O, 16. Magkano yung kinakape mo ngayon? 25. Isa. Pero mas healthy siya kaysa sa pain. Okay, good lang. Aray ko! Aray! Ayan. Ang init, Pagdating naman sa usaping kaligayahan, wala. Mababaw na ang kaligayahan namin ngayon. Hindi tulad ng dati. Tayo lang maingay. Kung sa mga material na bagay, tapos na kami dun. Kinikwento lang namin ang buhay namin. Pero hindi namin iengganyo na ang lahat ay tularan kami. Meron naman tayong kanya-kanyang plano sa buhay. May mga kanya-kanya tayong diskarte. May mga kanya-kanya tayong pagpili. Sundin nyo kung saan kayo magiging masaya na wala kayong pinapabayaan. Nantok na ako. Tulog na. Oras na para magpahinga. Alas 10:30 na. Paano mga first timers? Oras na para magpahinga. Kita-kits tayo bukas. Magandang umaga mula dito sa Alitap-Tap Base Camp. Kung tatanungin niyo ako kung kamusta ang experience, nakatulog kami at nakapagpahinga na maayos. Kitang-kita ang mga bakas ng pagbuhos ng ulan kagabi at malamig na klima. Ngayon kami ay nakapagpahinga na, kayo naman ay matulog na. It really makes me wonder